Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga mga karibin natin, dinurog ang lahat. Iyak, paalam na, pinaluwa lahat ni Zubiri. Tamba. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Nakatanggap na ang kanilang field office ng mga lagda para sa isinusulong na People's Initiative. So may mga lagda po na natatanggap na sila, hindi po tinigilan yung People's Initiative, no? Ngayon, paano po? Akala ko ba nagkasundo na yung Akala ko po ba nagkasundo na si Senate President, si Pangulo at saka si Martin na susunod yung House of Representatives dito kay Mig Zubiri, na parang mga tao na yan, supporter ni Tambi yan, na parang alam na alam natin kasi sinabi mismo sa bibig nito ni Mike Abe na baka si Congressman Lagman lang at si Congressman Pulong ang hindi nakikisama diyan, no? Pinagtanggol niya pa nga yung PBA ni Nograles na parang raw yan, yung parang Senate kahit saan daw pwede. O yun yung pagtatanggol niya, tsaka yung 100 pesos si Jam Magno naman pinagtanggol din na yun daw ay incentive. Ngayon, bigla naghuhugas kamay na itong HOR. Ito po ang tweet dito. Nangantsaw pa eh. Ignorant DDS were quick to assume that the Chacha and signature campaign was led by HOR. Even accused Speaker Romualdez and Representative Migs Nograles were behind it. I questioned its legitimacy last week since there isn't a legislation yet for plebiscite, etc. etc. Okay. Pirma. Ito raw. Representative Lagman probed on the matter and found that it was not initiated by the HOR but by independent organization Pirma, who's been advocating for constitutional amendment since 1997. So yung grupo raw na Pirma, sila daw po yung nag-initiate nitong People's Initiative. Sabi ko, mantakin ko mang isipin, no? Kayo po, narinig nyo na po ba yung grupong Pirma? No? Narinig nyo na po ba yung grupong Pirma? Okay. Tapos nakalatag sila sa buong Pilipinas. Kabi mo naman pinagluloko nyo. Noong December lang sinabi ni Martin, sinabi po ni Speaker Martin na ang pag-uusapan na nila yung Chacha. Ipaprioritize yung Chacha, sabi. Sa January. Tapos sinabi rin ni Dong Gonzales, ito po yung senior. Wala pong kumukontra kay Dong Gonzales nung sinabi niya to. Okay. Yung senior, kung ano man ang katungkulan niya, basta mataas ang katungkulan ni Gonzales Ang sabi niya, pinag-aaralan nila yung People's Initiative. Noong December, pagdating ngayong January may People's Initiative. Ano yun, nagkataon lang? Nagkataon lang na may biglang grupo na nakakalat pala sa buong Pilipinas yung pirma na yan. Hindi po namin naririnig yan. Never heard na grupo yan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, paniniwalaan nyo kami na yan ay nakakalat sa buong Pilipinas, walang kinalaman yung mga congressman. Ano yung sinasabi ni Dong Gonzales? Na tinitignan nila yung People's Initiative, tapos pagbalik, People's Initiative na kagad. Ang dali lang naman yan Kung totoo yan na wala kayong kinalaman dyan, imbestigahan nyo yung pirma kung sino nag-utos sa kanila na mag-People's Initiative. Imbestigahan nyo rin si Jam Magno at saka si Mike Abe na nagsabi na kayo raw na namumuno dyan. Hindi po namin invento yan. Pinagmamalaki nila agad yan na merong ganyan. Imbestigahan nyo rin si Dong Gonzales kung yung sinabi ba niya na People's Initiative. So yan mga karibin natin, mukhang nagkakalaglagan na nga kanya-kanyang hugas kamay dito sa House of Representatives mga karibin natin. Dahil nga po dito sa kumakalat na PI na yan mga karibin natin. Isipin nyo, hindi daw sa kanila nanggaling at dito nanggaling sa independent na body na pirma. At saka bakit itong pirma mga karibin natin? Ngayon lang natin narinig. Tapos yung pagpapapirma nila for charter change.
kung wala silang inside man, 'di ba? Sa Kongreso. Malama ano ba? Bigla na lang ba sila bigla na lang ba nilang naisip na sige, magpapirma tayo ng ganito? Ganun na lang ba 'yon, mga karibin natin, ha? Walang nag-utos sa kanila o kung sila man talaga, 'di ba? Pero duda tayo diyan, ha, mga karibin natin, at hindi po tayo naniniwala na yung pirma na yan, sila yung nakaisip, no? At sila yung gumagawa ng pwede sila yung gumagawa pero hindi po sila yung nakaisip na People's Initiative sa Chacha. 'Di ba? Kasi malaking usapin 'yan, eh. Malaking usapin po 'yan. Buti lang kung yung pirma na 'yan kung pang salary increase lang, 'di ba? Pwede 'yon. 'Di ba? Pwede nang maisip 'yun, 'di ba? Pero ito, babaguhin ng konstitusyon, mga karibin natin. Sila lang ang nakaisip, no? Sila lang yung 'di ba? Sa kanilang galing yung People's Initiative na 'yan. Walang direktiba from House of Representative. Nako, niluloko po tayo dito, mga karibin natin. Ngayon lang po natin narinig itong pirmang ito. Ang inyong opinion dyan, mga karibyo, ha? Ay walang kinalaman. Imbestigahan nyo rin yung mga nagpapapirma mismo ng mga taga-barangay. Imposible naman nakalatag yan. May grupo na private. Okay. Punta po tayo rito, no? Balikan po natin yan. Hindi kaya pinaiikot ka lang? Ngayon po, dahil nagsalita na si Pangulong Marcos ayon kay Subiri na ayaw niya niyang People's Initiative, bakit tuloy-tuloy pa rin? Kung ayaw niya, di sabihin lang na ayaw ni Pangulo yan, huwag niyo na ituloy. Tuloy-tuloy pa rin po. Alam niyo po kung anong binunyag. Ito po, kumapit po kayo. Ito po ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Anyway, bago ko sabihin yung binulgar ni Senator Amy Marcos kung sino talaga yung mga nagpapapirma na ngayon, no? Ito real talk tayo. Bakit maganda nag-expose si Amy Marcos? Una, senador yan. Ikalawa, kapatid yan ng presidente. So yan na nga, mga karibin natin, yung sinasabi nating, di ba? Posibleng magbago ang lahat. Eto na. Magbabago na naman, mga karibin natin. Hindi man lantarang sabihin pag-aaralan. Pero eto, tuloy-tuloy ito, mga karibyo, itinuloy nila yung People's Initiative, yung pagpapapirma, di ba? Ibig sabihin, hindi sila nakikinig sa ating Pangulo. Ano ba? Posible bang alam ito ng ating presidente? At pag-aaralan na naman nila? Dahil nga po, di ba, pag dumami na po ang pirma dyan, posible na po magbago na naman yung kanilang desisyon, di ba? Na wag na kayong itigil nyo na yan. Ngayon, kasi, for example lang opinion lang po ito. For example, dumami na po yung pirma. Let's say, millions na, di ba? Marami na. Tapos, teka. Mukhang pwede na natin pag-aralan to. Ganun naman talaga lagi yung nangyayari, di ba? Eto si speaker. Gagawa ng hindi niya kagustuhan ng Pangulo. Sasawayin, di ba? Tapos pag okay na, pag-aaralan na, wala na. Ikatlo, wala. Hindi niyo po pag-iisipan niya na gusto niya pabagsakin yung gobyerno ng kapatid niya. No? Never. Never yung pag-iisipan. Kaya ito, paano niyo sisiraan si Senator Amy Marcos? Malamang sa hindi, paniwalaan to ng mga loyalista. No? Nagsabi na nga si Senator Marcos, nagtataka rin nga ako, di ba? Yung mga Marcos loyalist, na mas loyalist pa sa mga hindi Marcos. Tinapat na nga kayo kung kayo po marunong makaintindi, no? Yung mga nagsasabing sila ay Marcos loyalist. Kung meron po kayong some sense ng yung common sense lang. Tinapat na kayo ni tinapat na kayo ni Senator Amy Marcos na yung sinusuportahan nyo bilang Marcos loyalist, hindi naman Marcos. Sana meron kayong konting sense, no? Dahil si Amy at saka si Bongbong, yan talaga naghirap para ibangon yung pangalan ng mga Marcos.
at yung sinasabi ni Aimee na hindi ka naman Marcos, yan yung pinagbibintangan mismo ni Aimee na sumisira ngayon sa admin. O, di ba? Yan yung, hindi pala admin. Teka muna. Bura-bura. Tao lang. Yan yung sumisira sa unit team. O, patuloy na paninira sa mga, tinukoy niya na nga. Di ba? Si Martin Romualdez. Okay. O, kung magagalit yung loyalista kay Aimee Marcos, dahil kinakampihan nila yung hindi naman Marcos, problema na nila. Sabihin nyo nga na nagsisinungaling. Di ba? Sabihin nyo nga na wala siya ebidensya. Mas gusto ko pa nga nag-expose ito si Aimee Marcos kaysa kay Maharlika eh. Ang dali nyo kasing banatan si Maharlika, di ba? Asa na yung video ng pulburon? O mga DDS, asa na yung video ng pulburon? DDS, video ng pulburon. DDS, video ng pulburon. In fairness po sa mga tinatawag yung DDS, hindi po DDS si Maharlika. Nanonood ba kay Maharlika? Loyalista siya eh. Disgruntled loyalist yan. Nagsalita na po si Pangulong Duterte, walang video. Sino sa tingin nyo paniniwalaan ng mga DDS? Kaya hanapin nyo sa mga loyalista. Loyalista yan eh. O, ayun po kasi ang problema sa inyo. Kahit isang tao lang, damay-damay yung grupo. Isang tao lang nagsabi ng pulburon, hinahanap nyo sa lahat. Okay, eto na po. Ayon po kay Senator Aimee, sino po ang nangunguna ngayon na nagpapapirma? Ayun, yung nagpapatuloy niyang yung public People's Initiative na yan. Tumigil na yung ibang mayor at kongresista. Bakit? Kasi nga kay Pangulong Marcos eh. Pero kaya ang nagpapapirma ngayon, ayon kay Senator Marcos, Aimee Marcos, Ate Aimee Marcos, ng Pangulo ng Pilipinas, nasubukan yung i-contempt, si Senator Aimee to, pinagbubulan niyo ako, boses niya yun. Tumigil na yung ibang mga mayor at kongresista sa pagpapapirma. O, ayan O, in fairness, tama naman, di ba? Kaya nga malakas na loob nitong mga narito eh. Okay, eto po. Ang nagpapapirma ngayon, yung mga DPWH contractor. Hindi po DPWH contractor. Yung mga contractor, yung kinokontratista na tagagawa ng mga kalsada ng Bakit po DPWH contractor? Bakit sila napapilitang magpapirma? Kasi tatanggalan daw sila ng kontrata. Yan po ay sinabi ni Aimee Marcos, kapatid po ng Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po, eto mag-real talk tayo Ang pananaw po ng mga loyalista, Marcos loyalist, na mas loyal pa sa hindi Marcos. Nakakatawa, di ba? Marcos loyalist kayo, pero mas loyal pa kayo sa hindi Marcos. Ayun, sabi ni Senator Aimee, hindi ka naman Marcos eh. Kilala nyo na yan, di ba? Pabanggitin pa ba natin na si Martin yun? Okay. Ang tingin nila, naninira si Senator Aimee, sinisiraan niya yung administrasyon. Hindi niyo po ba naisip na baka yung purpose ni Senator Aimee, iligtas yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi niyo ba naisip yun? Alam niyo po, magkakamag-anak sila. Blood is thicker than water. Alam na natin yan lahat eh. Wala po kahit minsan na sinabi si si Senator Aimee Marcos na ikakasira ng kanyang kapatid na Pangulo ng Pilipinas. Baka naman kayo, mag-rethink kayo, no? Kasi nung nariyan pa ako, sa unit team pa kami, lagi kong pinapayuhan yung mga vlogger ng BBM, ang pakikinggan yung mga Marcos kasi sila talaga yung naghihirap dyan sa pangalan nila eh. Sila yung siniraan, sila yung dekadang, sila yung pinalaya, sila yung dekadang, yung nakaranas talaga ng political persecution. Tapos nung nakabalik, may mga nag-ambisyon ng mga kamag-anak incorporated, di ba? Wala eh. Iba yung gusto nilang pakinggan eh. Ayaw nila makinig sa mga Marcos eh. Sa totoo lang, So yan mga karibin natin talagang ano ba? Ano ba ang plano talaga ni Speaker Romualdez, no? Yun nga mga karibin natin na ibinulgar na po ni Senator Aimee Marcos kung sino na ang nagpapapirma dito sa People's Initiative nito. No, hindi na pala mga congressman kundi para siguro hindi halata, no? Yung mga contractor na po ng DPWH ang nagpapapirma. Ha? Nako. May may kontrata. Dahil nga po, tatanggalan din umano ng kontrata kapag hindi nila ginawa. Talagang walang tigil, Ayaw paawat nitong People's Initiative na ito, mga karibin natin. So, ano po ang inyong reaction dyan, sa balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan
ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV.